Makadtong buntag udto, ana pud tay concern gikan sa atong amigo. Pila daw ang bayad magparehistro sa BIR unsa pud daw ang requirements. Okay. Una sa tanan, ang BIR nag-release sa Republic Act 11976 or the Ease in Paying Taxes. Nagtanggal sa registration fee or annual registration fee. Subot pa sabot, wala na bayad ang pagrehistro sa imong negosyo ngadto sa BIR. Unsa man pod ang mga requirements? Una, BIR manginahanglan og DTI. Mao ni sila, classmate ni silang duha. Once nga naa kayo mo-secure nga DTI, kung ikaw mismo ang mohikay sa mong transaction, mato ka sa Ormoc, dalhon nimo ang imong DTI, dalhon nimo ang duha ka books, journal, and then ledger, and then mag-secure ka og documentary stamp isa, and then secure pud ka og sample sa imong resibo. Mao lang ni ang gikinahanglan. And wala na kay bayad. However, kung pananglitan, na kay chance nga makaadto, and then medyo alanganin ka sa oras, tungod kay syempre busy man ka, pwede na nimo isugo sa imong bookkeeper, pwede ka makapamalihog. Ang maong trabaho is dili scope sa bookkeeper, pero pwede nimo sa mahangyo. Kay namang gid tendency nga kung ikaw ang mohikay ni ana, inigadto nimo sa Ormoc BIR ang atong hisgutan. Usahay way system, usahay hinay ang system, therefore nigabot nimo ngadto basin og dili ka ma-entertain or dili ka ma-cater. And ang worst pa na, kung wala na kay chance nga makakuha og online nga booking ug moadto ka walk-in ngadto, dili dapat alas 5 ka mugikan, labi na ikaw matalom gikan Bato or Hilongos, otherwise wala na kay numero nga maabdan. As much as possible, as early as 4 o'clock in the morning, mugikan na ka. Pag-abot ni mo nga to, 5:45 or 6 o'clock, apil na ka sa pila. Kung nakita niyo ang mga videos previously, ingon ana kadaghan ang tao ngadto every day, no? So mao nga if ever man gani busy ka and then na kay chance nga makakuha og bookkeeper, ipamalihog na lang. Alright? So kung charge ang isgutan, sabot na lang mo. Basta kay wala na bayad ang pagrehistro sa imong negosyo ngadto sa BIR. Mao ni ang nindot. Kung imo manggong irehistro ang imong negosyo ngadto sa BIR, legal ka. Legit ka. Ang kini ang worst. Dili ka magparehistro kay nanagana ka, nahadlok ka nga basin og makamulta ka, makabayad ka, meaning daghan nga mga negative notions from the past, no, or sa imong mga even mga kailang nga uy adyo pagrehistro, adyo pagkuan sa BIR kay na daghan jud kag bayaron. Those are wrong notions. Anyways, mag-separate tag video kabahin anang mga penalties bayaron and everything. Pero mo rang ni tip lang. Kung dili nimo irehistro ang imong negosyo, and then one day nag-tax map ang BIR, unfortunately isa ka sa na-tax map and nahibaw-an nila nga wa pa kay register, wa pa kay rehistro, that's the worst thing will happen to you. Ano man, mapinaltihan na ka, parehistrohon pagajud ka. See? So, kung ingon ana naman lamang, mas madyo pa'y magparehistro na lamang kag paniguro. Para og moabot ang BIR mag-tax map, okay kag makahibaw. Ano man, pwede naman kami nirado. Pero what if kung dili? Kay surprise ra ba na sila mo bisita mo tax map? Di ba? Imbis nga nakatipid ka, na makapinalty na noong ka. So mo nga, ang akong i-suggest, this is a good question. A good concern. Mas labing maadyo irehistro ang imong negosyo. Gawas nga legal ka, gawas nga legit ka, at least dili ka mahadlo kung naay mga tax mapping nga mahitabo. Ngano man legit mo ka. Naamang kay kapakita nga rehistro. Di ba? So ana, para dili ka madublihan sa imong bayro nun. Kay kung dili nimo i-rehistro and then na tax map ka o di penaltihan ka at the same time, mayon pa jud ni bayaro i-rehistro na o di nadublihan na noong ka. O di ba? So might as well samtang wala pa ang tax mapping, this is a good concern nga gipangutan sa tong higala, irehistro ang imong negosyo. Adyaw kahadlok sa mga bayro nun. Adyaw kahadlok sa penalties and everything, tax or whatever tungod kay ug unsa na nasa imong hunahon ang mga negative notions, that's totally wrong. Please follow
sa ato nga mga videos and reels tungod kay mag-explain ko ana later on sa regarding sa taxations, no, labi na sa mga micro businesses. Unsa man ang micro businesses kadto ng mga below 3 million nga capitalization. So kung ang imong negosyo below 3 million, you are a micro business. All right? Pero kung above na ganing ana, mag-start diha ang small, and then ang medium, and then ang large nga businesses. So with that, that's the good thing about registering your business sa BIR, DTI, and sa munisipyo, no? Para legit legal ang imong nga negosyo. Again, walay bayad ang pagparehistro sa BIR according na sa Republic Act 11976, or the Republic Act is in paying taxes. Gitanggal na ang bayronon nga 500 on a yearly basis. And then, ang requirements, mao lang to. Ang imong DTI, duha ka libro, journal and ledger, doc stamp, sample sa imong resibo. And that's it. Dalhon na nimo nga to sa Ormoc. By the way, don't forget to attach a copy of your valid ID. Alright? With signature specimen. Kinahanglan original. Na panalitan, imong isugo sa imong bookkeeper. Kay pwede man nimo ni ipamalyog sa bookkeeper. Well, kung bookkeeper is good, nanay separate nga charge. So kamo na magsabot sa imong bookkeeper. So kung mag-bookkeeper ganing ka, of course manginahanglan nag-SPA, and then mo increase ang imong doc stamp into 3 na tungod kay kada SPA mag-attach og original documentary stamp, and then ID, valid ID copy pod sa imong gisugo. Right? And then attach na nimo, fill up the form 1901 duha ka copy, and then 1905 duha pod ka copy. And that's it. Oh, ana lang. So, mas labing maadyo nga marehistro aron legit legal ta. Okay? So, please share this video sa imong mga friends kay aron ma-aware pud sila, no? Ma-enlighten pud sila with regards to registration sa BI. Kay daghang mga negative notions nga naa sa mga una, daghan kong na-encounter nga mga tao nga ingon sila magbayad taging ani kada buwan, kada adlaw, those are all wrong. Alright, so share this video para madaghan ta nga daghan pa ta nga matabangan or ma-sharean aning informations. And don't forget to follow aron updated ka sa mga videos related sa atong content. With that, daghang salamat and masalam. Babush!